Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Sino naman ang, wala naman sigurong tao na hindi maliligayahan kapag ka tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Wala, hindi man ako kasi politiko talaga eh. Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na pumasok ka sa politika. Dahil ayoko talaga ng politika. Gusto ko lang sabihin sa mga kaibigan ko. Kaibigan ko kasi si Jimmy. Kaya ganyan yan, si Jimmy. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, bago mapunta sa akin yan, siyempre, uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. Una dyan ay si Manang Amy Marcos. Pangalawa ay si Senator Alan Cayetano. Susunod ay si Senator Bongo. Ang susunod dyan ay si Senator Bato. Merong hierarchy yan eh. Hindi po pwede na ako kagad kasi ako'y bago lang dito sa politika. Meron tayong susundan na kapag sinabi mong Duterte supporters at mga loyalist ni Duterte, meron talaga yon na sinusundan. At para sa akin, ang pinaka-senior niyan ay si Manang Aimee. Dahil makikita naman natin nung nanalo si Digong, ang unang-unang sinasabi ni Digong, gusto niyang mag-unite ang mga Pilipino, kaya niya pinalibing si Marcos Sr., 'di ba, para matapos na ang hidwaan ng mga Ilocano at ng ibang Bisaya, 'di ba, yung mga ganyan. Yun ang mga ideal ni mga ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagtutulak, siyempre. Maraming salamat po sa inyo. Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong yan, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. At iisa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay kung ano ang, kasi para sa akin, ideology kasi ang Duterte eh. Hindi naman yan personal lang eh. Hindi yan si Digong. Ang Duterte kasi ideology yan eh. Pagbabago, yun talaga. Buong pamilya ko naman, nag-umpisa naman yan. Duterte talaga. Sabi nga nangampanya talaga kay Digong nang wala kaming hiningin kahit ano. Katunayan, kami pa gumastos. At ako'y naniniwala talaga kay Inday Sara at kung sino man ang pipiliin ni Digong na maging Vice President niya. Ako'y talagang dyan, 100% na tutulong. Yun naman lagi ang papel ko. Talaga, sir. Opo. Oo, yun naman lagi ang papel. Ito lang medyo huling senatorial election, medyo malungkot lang. Siyempre, kasi wala si Digong. So, pag kay VP Sara, sir, willing kayo na talagang kayo ang mag-stand as campaign manager po niya? In case hindi kayo yung maging katandem, Oo. Ako ay 100. Alam naman ni Inday yan. Ngayon pa lang, nakikita na ni Inday yan. Nakikita na ng ating Vice President yan. Kahit saan siya magpunta, nandun ako. Nandun kami. Hindi ko siya iniiwan. So, ngayon pa, nalalaban siya. Siguro naman, 1+1, di ba? Inaanak. Ngayon pa, na lahat ng kahilingan namin at dasal ay magiging katotohanan na. Dahil yun naman ang gusto namin, komandidato siya.
Kasi sir, syempre may mga nagsasabi, tapos na tayo sa Duterte ng 6 years, o tas Duterte na naman ba ulit, another 6 years. Sir, will that be good for the country na another Duterte just in case manalo po si VP Sara? Definitely. Definitely. Wag naman tayong maging unfair sa mga Duterte. Pinagbigyan nga natin yung mga Aquino, pinagbigyan natin yung mga Marcos. Di lalo na siguro yung mga Duterte na nagkaroon ng 96% na sa survey, di ba? Na trust and approval rating. Yan ang siguro naman. Hindi natin dapat ipagdamot yan sa mga Duterte. At nakita naman natin ng Davao, ang Davao City hanggang ngayon ay namamayagpag. At alam mo, ang Davao City, walang utang yan. Siguro, lagi nilang tinatanong, ano bang kakayahan ni VP Inday Sara? Nung naging mayor yan, walang iniwan na utang yan sa Davao. At nakita natin hanggang ngayon, progresibo ang Davao. Siguro doon natin titingnan. So, sir, walang masama kung umulit tayo ng Duterte for another 6 years, sir? Sa totoo lang, kung hindi naman nagbigay ng daan si Inday sa ating kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos, di dapat si Inday ang Pangulo natin, sa totoo lang. Wala, nagbigay si Inday, sumunod siya kay Amy. Ako, naniniwala talaga ako na kailangan ipagpatuloy ang pagbabagong na umpisahan ni Digong. Lagi naman akong neutral. Ako naman ay laging nasa panig ng taong bayan. At alam naman ng taong bayan na yung impeachment ni VP Sara ay politikal. Yan ay politikal. At yan din naman ang argumento ng Supreme Court na wag natin gamitin to. Nakakatawa lang talaga. Pero ako pinagbibintangan ng maraming tao na talagang ako daw mali, tama, talagang Duterte. Hindi po, ako'y may mandato sa Senado. Ako'y ibinoto ninyo. Kung ano yung tama, yun po ang gagawin natin. At nakita naman po natin yung impeachment na una, puro naman po talaga political yon. At nalaman na rin po natin na nagkaroon na ng money pot doon. Di ba? Meron talagang perang pinag-usapan doon. At alam naman din po natin na talagang yung sino naman, ako po ay matagal na nasa intelligence, mga mahal na kaibigan at kapatid at kababayan. Napaka-imposible po na yung sinasabi nila na yung confidential fund, magkakaroon ka ng mga asset na papangalanan mo. Tinatanong nila bakit may piatos, may ganito. Pambihira naman, 1+1 naman. Kahit naman ako nung araw, kapag meron ako mga asset, lahat ng mga asset ko, hindi naman magbibigay yun ng tunay na pangalan yun. Pambihira, pinahamak mo sila. 1+1 lang po yan. Hindi naman po, confidential nga po, di ba? Pag sinabing confidential pati pagkatao ng asset mo. Ako po talaga, dyan sa impeachment, hindi po talaga ako sang-ayon dyan. Dahil napakadami din po dapat, kung iimbestigahan natin ng confidential fund ng pangalawang Pangulo, dapat lahat. Dapat ng lahat na may confidential fund, iimbestigahan. At sinabi din naman po ng COA na wala naman ng problema doon sa kanyang confidential fund. But we expect you, sir, to still judge depending on the evidence, sir? Or ngayon pa lang sinasabi nyo na mapapawalang sala sa punto sa inyo, sir, sa boto ninyo, you will sa not akin vote po, for kung ang argumento nila ay yung dati pa rin, kung ano yung isinalang nila dati pa rin at yung pa rin ang argumento at walang bago, ngayon pa lang po sinasabi ko na katulad ng Supreme Court, sinasabi ko na po sa inyo, ito ay Opo. So you will not vote for it, sir? Oh, definitely. Opo. Okay.